Ay, sana nga Marikit, dahil hindi kakayanin ng puso ko, naiiyak ka dahil sa lalaking yon. Nako, patawarin ako ng Diyos, pero sa edad kong to, sisiguruhin ko na matatanggal ang 32 niyang ngipin kapag tinamaan siya nitong kaliwa ko. Hindi ako makapapayag na makalapit ka pa uli sa pamilya ko. Kailangan mong pagbayaran ng kawalang-hiyaan mo. Ayaw ko sanang gumanti dahil ayaw ko magsayang ng oras sa'yo. Pero sobra na, Betty. Hindi ko na kaya pang sikmurahin ang ginagawa mo. Tingnan ko lang kapag nawala ng kagandahang ipinagmamalaki mo. Napakasama mo. Huwag! Tigilan niyo na ako! Aray ko! Aray! Betty, gumising ka. Ano ba nangyayari sa'yo? May mga insekto sa... aray! Iha, hindi naman sa pinagbibintangan kita pero gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa kung ano mang nagawa sa'yo ng anak ko at lalong-lalo na si Betty. Nakakaawa na ang kalagayan niya ngayon. Wala akong karapatang humiling sa'yo ng kahit ano pero alam ko na may mabuti kang puso. Patawarin mo sana siya. Taon 2010. Quezon. Malakas ang hampas ng alon sa baybayin habang inaasikaso ni Lolo Fred ang kanyang bangka. Iniingatan niya yon dahil bagong pagawa niya lamang. Nagtatrabaho kasi sa ibang bansa ang kanyang nag-iisang anak, nanay ng kanyang pinakamamahal na apo na si Marikit. Bakas pa rin sa muka ng matanda ang lungkot dahil sariwa pa ang sakit ng biglaang pagkamatay ng kanyang asawa. Matipid na ngumingiti na lamang siya kapag naaalala niya ang pag-aalaga nito sa kanya at sa kanilang apo. Ang baybayin na yon ang naging saksi ng matamis nilang pagmamahalan, kaya naman ang lugar na yon ang nagpapaalala ng kanilang masaya at matibay na pagsasama. Matapos lagyan ng pabigat na mga bato at kahoy ang trapal na itinaklob niya sa kanyang bangka, ay nagmamadali na yung bumalik sa kanyang bahay. Sila ang may pinakamaganda at pinakamalaking bahay sa lugar na yon. Noong nabubuhay pa ang kanyang asawa, ay madalas silang kinatatakutan ng mga taga roon dahil sa mga haka-haka na mambabarang daw ang kanyang asawa. Hindi kasi yun mahilig makihalubilo sa mga tao na minana ng kanilang anak na si Marikit. Nang makauwi sa bahay si Lolo Fred, dumiretso na yun sa kanyang silid. Doon niya kasi iniwan ang kanyang apo na nagliligpit ng mga gamit ng kanyang lola. Ito yon. Ito nga yung mga gamit ni Lola. Ang sabi niya dati, sa akin niya ipamamana ang lahat ng ito. Ibig sabihin, akin ang laman ng basket na ito. Gusto ko rin matutunan ang mga ginagawa niya para walang mang-aapi sa akin. Paano ko kaya gagamitin to? Basahin ko kaya to. Mamaya na nga lang, baka makita pa ako ni... Marikit, hindi ka pa ba tapos dyan sa ginagawa mo? Sandali lang po, Lolo. Teka, saan ko ba ito itatago? Bakit hawak mo mga yan? Huwag mong sabihin na... Hindi po, itatabi ko lang po, Lolo. Hindi po ba sabi nyo, delikado to? Pero, Lolo, bakit si Lola okay lang? Tapos ako... Uulitin mo pa ba ang pagkakamali ng lola mo? Pambihira ka, oo. Unang-una, kung mabuti ka sa ibang tao, wala naman silang gagawin masama sa'yo. Hindi po totoo yan. Sa mga tulad ko na hindi binayaan ng kagandahan, mga salbahe po sila. Apo, ang totoong kagandahan ay nasa puso. Bonus na laang yung muka. Tingnan mo ako. Hindi naman ako gwapo pero nagustuhan ako ng lola mo. Alam mo bang saksakan ng sungit yun? Ay, sa inyo po pala ako nagmana. Anong ibig mo sabihin, Apo? Mabait po. Ibig ko pong sabihin, pareho tayong mabait, Lolo. Apo, subukan mong ipakita kung ano at sino ka. Huwag kang mag-focus sa mga bagay na wala sa'yo.
Yang talino mo at kabaitan ang tutulong sa'yo para mahalin ka ng mga taong nasa paligid mo. Nandito lang ako para suportahan ka. Kami ng nanay mo at alam kong ginagabayan pa rin tayo ng lola mo. Lalo ka na. Nakakatakot rin ho kasing maging sobrang bait at makisalamuha sa iba. Ang hirap pong magtiwala, Lolo. Kapag nagkataon, baka mapilitan akong gamitin tong... Apo, yan ang wag na wag mong gagawin. Aba, kung sakali man ay kailangan mong maging handa at pag-aralan yan ng husto. Isang malaking responsibilidad at panganib ang nakaamba sa oras na yakapin mo ang aklat ng karunungan. Sa oras na maging isa kayo ng itim na kapangyarihan, ikaw ang kokontrolin yan at hindi madaling talikdan yan kung ayaw mo na. Nawala sa akin ang lola mo at hindi ko nakakayanin na may mapahamak pa sa inyo. Lolo, sakit po sa puso ang ikinamatay ni Lola. Isa pa, matagal na niyang itinigil ang pambabarang. At saka, sa naaalala ko sa kwento niya, ginamit niya lamang ito nung panahon na ng babae kayo. Hindi po ba't minsan niyo siyang ipinagpalit sa... Ay, Jesus Mariosep, huwag mo na ipaalala sa akin yan. Kinalimutan ko na mga kalokohan ko noon. Pwede po pala yun? Ang alin, Apo? Na, pati yung mga pangit, maglolo ko. Apo, ang lahat kayang daanin sa pambobola. Kaya ikaw mag-iingat ka, gwapo man o pangit. Basta magaling mambola, siguradong... Ay, di bali na lang ho. Hindi na lang ho ako magbo-boyfriend. Kung si Lola nga na maganda, niloko niyo pa. Ako pa kaya? Ay. Abat, hindi ka pa talaga pwedeng mag-boyfriend dahil bata ka pa at nag-aaral ka pa. At saka, kapag nagkataon, makakapatay ako ng kapwa ko manloloko. Siya, sige na, bilisan mo na, tulungan mo ako magluto ng hapunan. Itabi mo na maayos yan. Opo, paunti-unti ay mapag-aaralan din kita. Hindi ko naman kailangan gamitin. Gusto ko lang malaman kung paano at kung totoo yung mga kinukwento sa akin ni Lola. Matapos niyang iligpit ang ilang gamit, ay pasimple niyang dinala sa kanyang kwarto ang mga importanteng gamit ng kanyang lola na nakalagay sa isang katamtamang laki ng basket. Hindi na rin siya makapaghintay na makita ang iba pang laman noon. Itinago niya muna yon sa ilalim ng kanyang kama at nagmadali nang lumabas sa kwarto at tumungo sa kusina. Ano? Tapos ka na? Itinago mo na ba yung... Opo, nakatago na po, Lolo. Ako na po dyan. Ako na at pagod ka na. Siya nga pala, Apo. Malapit na ang graduation mo. Kailangan mong bumili ng damit para may maganda at maayos kang maisusuot. Huwag na po, Lolo. Yung mga damit na binigay na lang po sa akin ni Lola. Apo naman, hindi naman na uso yun ngayon. Abay, kailangan ay matuto ka na rin sumunod sa uso para hindi ka nila tinutokso. Ay, kasalanan to ng lola mo eh. Ay nako, dalaga ka na. Kailangan mo nang baguhin ang mga nakagawian mo. Matuto kang makisalamuha sa iba. Tsaka huwag mong sayangin ang pagkakataon na maipakita ang kakayahan mo, na may potensyal ka. Lolo, hindi ko kailangan baguhin ang sarili ko para sa ibang tao. Naniniwala ako na makakahanap rin ako ng mga kaibigan na tanggap ako sa kung anong itsura ko. Yung hindi pipintasan tong sungki-sungking ngipin ko, kulot na buhok, sunog na balat, at malaking ilong ko. Sa totoo lang, Lolo, kaya ko naman sanang makipagsabayan sa mga kaklase ko. Kaya lang, natatakot ako magkamali kasi yung iba, pinagtatawanan nila. Ako pa kaya? Kaya mas minabuti ko na makinig na lamang at magsasalita lamang kapag tinawag na ako ng teacher ko. Kaya lang, hindi rin nila ako gaanong napapansin eh. Abat, bakit hindi ka nila tinatawag? Meron ba silang paborito? Wala naman po. Ano po kasi, nagtatago talaga ako sa likod ng kaklase ko na medyo mataba. Ay, naku pong bata ka, oo. Ay siya, kumuha ka na ng pinggan at nang makakain na tayo. Ang sarap ng ulam natin, Lolo Alam niyo po, maliban sa mabait kayo, naiintindihan ko na kung bakit kayong pinili at minahal ni Lola.
Ay, sus Mariosep kang bata ka, oo. Nambola ka pa. Umupo ka na't sigurado ako nagutom lamang yan. Masayang nagkukwentuhan sina Marikit at Lolo Fred habang kumakain ng hapunan. Pagkatapos, si Marikit na ang nagpresenta na magliligpit at maghuhugas ng kanilang pinagkainan. Bago naman pumasok ang matanda, ay siniguro niya muna na nakasara ang kanilang pinto at mga bintana. Apo, pagkatapos mo dyan ay matulog ka na at may pasok ka pa bukas, ha? Lolo, Sabado po bukas. Wala po kaming pasok. Ay, ganun ba? Siya sige, pero huwag ka na magpupuyat nang hindi na madagdagan yung mga alaga mo sa mukha, ha? Opo, matulog na rin po kayo. Good night, Lolo. Sana po dalawin kayo ni Lola sa panaginip. Sana nga't nang mahalikan ko siya. Nang gabi ring yun, sinimulang aralin ni Marikit ang aklat ng karunungan, hanggang sa unti-unti niya nang nauunawaan at natututunan kung paano yun gamitin. Maliban sa pambabarang ay mas napagtuunan niya ng pansin ang panggagamot. Minsan na rin naman siyang tinuruan ng kanyang lola nung yon ay nabubuhay pa. Makalipas ang 3 taon, kahit paano ay malaki na rin ang pagbabago sa dalaga. Natuto na rin yung manamit ng mas maayos. Maraming humahanga sa ganda ng hubog ng kanyang katawan at katangkaran, ngunit marami pa rin ang mapanlait na mga mata na pinipintasan ang kanyang itsura. Nag-aaral na sa isang universidad si Marikit sa kursong BS Agriculture. May mangilan-ngilan na rin siyang mga kaibigan na naituturing. Si Paulo naman, na anak ng kapitbahay nilang si Aling Veronica, ay mahigit 1 taon na rin niyang kasintahan nung panahon na yon. Bandang 5:00 ng hapon, pagkababa niya ng tricycle, ay agad niyang nakita na kumakaway si Paulo. Agad naman yung lumapit sa kanya at kinuha ang kanyang bag. Kumusta? Napagod ka ba? Hindi naman. Kanina ka pa ba naghihintay? Kumusta na ang nanay mo? Magaling na ba siya? Nilalagnat pa ba? Medyo okay naman na siya kanina, mahal. Kaya lang, pabalik-balik yung lagnat at masakit din daw ang katawan niya. Siguro, trangkaso. Siguro nga. Uso din kasi yan ngayon. May ilan akong kaklase na tinrangkaso nung nakaraan. Hayaan mo, bukas dadalawin ko siya. Sandali. May kukunin lang ako sa loob ng bag. Bumili ako ng prutas. Pakibigay na lang sa kanya para gumaling na siya kaagad. Sigurado, mapait ang panlasa nun. Salamat sa tulong mo sa amin, ha? Salamat sa pagmamahal mo sa nanay ko kahit minsan. Alam mo naman yun. Okay lang yun. Naiintindihan ko naman kung saan nanggagaling yung inis sa akin ng nanay mo. Akalain mo ba naman ang nag-iisa niyang anak na napakagwapo ay magkakagusto sa katulad kong pangit? Ikaw naman kasi. Oy, bakit naman hindi? Marikit, para sa akin, ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Isa pa, ano pa bang hahanapin ko sa isang babae? Nasa iyo ng lahat ng hinahanap ko. Mabait, masipag, matalino, at higit sa lahat, para sa akin, ikaw ang pinakamagandang babae. Huwag mo nga akong binabola. Baka mamaya may makarinig pa sa'yo. At saka, ako na nga magdadala niyang bag ko. Masyado kang gwapo para gawin ko lang tagabitbit ng bag. Siya nga pala, anong plano mo sa susunod na pasukan? Gusto mo bang ipagpatuloy ulit ang pag-aaral mo? Pwede kitang tulungan na makapasa sa entrance exam at mag-take ng scholarship. Pwede naman. Kaya lang, alam mo naman na hindi ako kasing galing mo pagdating sa pag-aaral. Parang gusto ko na nga lang magnegosyo eh. Kaya lang, wala naman akong puhunan. Huwag ka mag-alala. Kapag may trabaho na ako, matutulungan kita dyan sa gusto mo. Sa ngayon, asikasuhin mo muna yung tindahan ng nanay mo para may mapagkunan kayo. Buti nga may nakukuha pa kami sa pensyon ni tatay eh. Kasi kung wala, naku, sigurado mapipilitan na ako maghanap ng trabaho sa Maynila. Tumawag kasi sa akin si Betty noong nakaraan.
May alam daw siya na pwede kong pasukan dun. Iniisip ko nga lang si nanay. Ayaw ko naman na mag-isa siya dito at saka, syempre tayo. Ayoko naman mapalayo sa'yo. Ikaw talaga? Alam mo kung talagang kinakailangan, papayagan naman kita eh. Kaya lang, mas kailangan ka ngayon ng nanay mo. Kung sakaling magipit ka, sabihan mo lang ako, pwede rin naman kitang pahiramin ng pera. Talaga? Naku, nakakahiya naman. Huwag mong isipin yon. Sino pa ba naman na magtutulungan? Girlfriend mo ko, kaya kung may problema ka, nandito ako lagi para tulungan ka. Kaya huwag ka naman problema. Siya nga pala, kumusta si Betty? Siguro, mas lalo na siya maganda ngayon, no? Siguro. Magka-college na rin yata yun eh. Close pala talaga kayo? Oo, inaanak kasi yun ni tatay sa binyag. Para ko nang kapatid yun eh. Sabay kaming lumaki at nag-aral. Sanay na nga ako sa kamalditahan nun eh. Pero sigurado magkakasundo kayo ni Betty. Matutuwa siya kapag nalaman niya na ikaw ang girlfriend ko. Matutuwa? Sigurado ka? Baka naman matawa. Ay, hindi yan. Ikaw talaga. Samantala. Saan galing ang mga prutas na ito? Umuwi na bang inaanak ko? Nandyan na ba si Betty? Nakabalik na ba siya galing sa Maynila? Nagkita na ba kayo? Wala pa po. Sa susunod na linggo pa raw po ang uwi niya. Kanino nang galing ang mga ito? Napakarami naman. Galing ho yan kay Marikit. Nag-aalala ho kasi siya sa inyo. Nag-aalala? Huwag niya nga akong pinaplastik. Baka nga ipinagdarasal pa nun na matuluyan na ako eh. Baka nga yun pa nagbigay ng sakit sa akin. Kahit paanong ibigay niya sa akin, hindi pa rin magbabago ang tingin ko sa kanya. Sus Mariosep, para ka namang hindi nakakakita ng ibang babae dyan. Kapag yan ang nakatuluyan mo, sinasabi ko sa'yo, hindi ko titingnan o kakargahin man lamang ang apo ko. Huwag mo naman sayangin ang magandang lahi natin, anak. Nay, hindi niya naman po kayang makipagsabayan sa ganda ng ibang babae na nirereto niyo sa akin, pero nasisiguro ko naman po na mabait, masipag, at mapagmahal ang mapapangasawa ko. Kaya sana naman bigyan niyo siya ng pagkakataon na kilalanin ng husto. Tingnan niyo naman, kahit pa madalas niyo siyang sinisinghalan nandyan pa rin siya. Palagi pa rin niya tayong tinutulungan. Ay, bahala ka nga sa buhay mo. Hugasan mo itong mansanas at kakainin ko. Lalo lamang sumama ang pakiramdam ko sa mga sinasabi mo. Pasasaan ba't magigising ka rin sa katotohanan? Sigurado makakahanap ka pa rin ng babaeng mas nababagay sa'yo. Kung siyang gusto mong mapangasawa, hintayin mo muna ako mamatay para malaya kang gawin ang gusto mo. Ay, kainin niyo na nga lang to. Masyado niyo naman hinuhusgahan si Marikit. Mahal ko siya, Nay. At habang tumatagal na nakikita ko kung gaano siya kabait sa akin, kung paano niya ako inaalagaan, mas lalo niya akong napapahanga at mas lalo ko siyang minamahal. Aaminin ko nung una, hindi naman talaga ako seryoso sa kanya. Pero ngayon, ewan ko ba? Alam mo, sa tingin ko, kailangan mong magpatingin sa albularyo. Duda ko dyan sa mga kinikilos mo at nararamdaman mo. Siguradong ginayuma ka lamang ng pangit na yon. Ang sama na nga ng pakiramdam ko, tapos ang babaeng yun pang pinag-uusapan natin. Ay, buisit na yan. Nay, saan ka pupunta? Nagkukwentuhan pa tayo. Manahimik ka dyan. Nakakasira ka ng gabi. Sana'y umuwi na si Betty ng malibang ang lokong ito. Ayaw kong pagtawanan ng mga kumari ko ang aking anak. Kinabukasan, maagang nagluluto ng almusal si Marikit. Habang abala yun sa kusina, ay nagtataka naman ang kanyang lolo Fred. Apo, bakit parang abalang-abala ka? At saka, bakit nagluluto ka ng lugaw? Para ho kay Aling Veronica, may sakit po kasi siya eh. Abat, anong ginagawa ni Paulot? Hindi niya mapagluto ang nanay niya. At saka, Apo, wag lang sanang sasama ang loob mo, ha? Kung todo effort ka pa para sa nanay ng boyfriend mo, sigurado ka na ba talaga sa Paulo na yon? Baka mamaya pagkatapos ng mga ginagawa mo para sa kanya, lolokohin at paiiyakin ka lang niya. Lolo,
Huwag po kayong mag-alala. Mabait po si Paolo, tsaka mahal na mahal niya po ako. Ay, sana nga Marikit. Dahil hindi kakayanin ng puso ko, naiiyak ka dahil sa lalaking yon. Nako, patawarin ako ng Diyos, pero sa edad kong ito, sisiguruhin ko na matatanggal ang 32 niyang ngipin kapag tinamaan siya nitong kaliwa ko. Lolo naman, hindi pa man din kayo nagkakapi ay parang nagpapalpitate na kayo. Umupo na po kayo dito at tikman niyo tong lugaw na niluto ko. O, ayan, masarap po ba? Masarap. Ipaghain mo nga ako. Huwag mong uubusin yan dun sa biyana mong hilaw, ha? Nakakapagselos na yan. Abat, parang mas mahal mo pa yata yun kaysa sa akin. Ay sus, malabong mangyari yan, Lolo. Siyempre naman mas mahal ko kayo kaysa doon. Mahal na mahal na mahal. Huwag na magtatampong lolo ko, ha? Oh, teka, heto na. Ubusin niyo yan. Nilagyan ko rin ho yan ng paborito niyong atay ng manok at saka may itlog din po yan. Habang kumakain si Lolo Fred, nagmamadali namang naligo ang dalaga at pagkatapos ay bahagyayon nag-ayos ng kanyang sarili. Pabalik-balik pa siya sa salamin at naglagay pa ng lipstick sa kanyang labi. Napabuntong hininga na lamang yun at bumalik sa kusina para kunin ang dadalhin niyang almusal para kay Aling Veronica. Lolo, pupunta na po ako kina... Sige na. Huwag ka masyado magtatagal doon, ha? Tsaka, bawasan mo nga yung lipstick mo. Para kang sinapak na 10 lalaki sa kapulahan, eh. Opo, eto na. Bye, Lo! Ay, kinakabahan talaga ako dito sa apo kong ito, eh. Mukhang kaunting-kunti na lang, eh. Siya na itong magpo-propose kay Paolo. Samantala. Tao po! Tutuloy na po ako. Paolo? Aling Veronica? Oh, si Nanay Veronica. Mahal, ikaw pala. Inuubo na rin ako mula kaninang madaling araw at nilalagnat. Pwede mo bang tingnan si nanay sa kwarto niya? Para kasing naririnig ko rin siyang dumadaing kanina eh. Ang sakit na rin ng katawan ko kasi. Nako, nahawa ka na rin sa trangkaso niya. Nilalagnat ka na rin. Sandali lang ha, babalikan kita agad. Nag-aalalang tumungo ang dalaga sa kwarto na bahagyang nakaawang ang pinto. Pagpasok niya ay bumungad sa kanya ang nanginginig na tila ba lamig na lamig habang nakatalukbong ng kumot na si Aling Veronica. Hala, ang taas-taas po ng lagnat ninyo. Kailangan niyo pong uminom ng gamot. Anong ginagawa mo rito? Asan ang anak ko? Si Paolo! Paolo! May sakit na rin po siya. Nahawahan niyo po yata ng trangkaso. Ako na lang po muna mag-aasikaso sa inyo. Sandali lang ho ha. Kukuha lang po ako ng almusal niyo para makainom kayo ng gamot. Nagluto po ako ng lugaw. Sandali lang po. Nagmamadaling tumungo sa kusina si Marikit matapos kunin ang inilapag niyang kaserola sa may sala na may lamang lugaw. Kumuha siya ng 2 mangkok at sinandukan yon. Pagkatapos ay dinala niya kay Paolo ang isa. Ipinatong niya yun sa center table at hinila papalapit sa pahabang upuan kung saan nakahiga ang binata. Inalalayan niya yun umupo at ikinuha na rin ng tubig at gamot. Kaya ko na to, mahal. Si nanay na munang asikasuhin mo. Pasensya ka na ha. Okay lang. Buti na lang at wala akong pasok ngayon. Inumin mo na yung gamot mo. Tawagin mo na lamang ako, ha? Pakakainin ko muna nanay mo. Nilalamig siya at mataas pa rin ang lagnat niya. At agad nang nagtungo si Marikit sa kwarto ni Aling Veronica. Ano ba yan? Baka naman may lason yan. Grabe naman ho kayo. Bakit ko naman ho kayo lalasunin? Sige na ho, bumangon na ho muna kayo. O, kapit ho kayo sa akin. Ayan. Susubuan ko ho kayo. Huwag po kayo mag-alala, malinis at wala po itong lason. Siguruhin mo lamang, kapag ako'y namatay dahil sa lintik na lugaw na yan, mumultuhin kita.
Masarap naman palang magluto ang bruhang ito. Mabait nga siya, pero kapag nakikita ko ang pagmumukha ay talaga namang lalo yatang tumataas ang lagnat ko. Okay lang po ba kayo? Hindi niyo po ba nagustuhan? Maalat. Oo, sobrang alat. At gusto mo yata akong magkasakit sa apdo. Talaga ho? Naku, pasensya na. Medyo mataas ho siguro ang panimpla ko. Humihilab na naman ang sikmura ko. Nakukulangan na ata ako sa tagay. Pasensya na. Pakipunasan na lang. Hindi ko kayang bumangon eh. Ay, naku po. Ayos lang po ba talaga kayo? Okay lang ho yan. Lilinisin ko na lang po. Huwag ho kayo mag-alala. May alam naman po ako ng konti sa panggagamot. Uuwi lang ho ako saglit para kunin yung langis na panghilot at mga halamang gamot. Maya-maya nyo na lang po inumin tong gamot kapag kumalma na ang tiyan nyo at baka isukan nyo lang. Ihiga mo na nga lang muna ako. Ang sama talaga ng pakiramdam ko. Para kung umiilalim sa higaan. Mukhang magiging makatotohanan nga yung sinabi ko. Huwag naman sana. Gusto ko pa rin makasiguro na hindi ang pangit na itong makakatuluyan ni Paulo. Ay. Nagmamadaling umalis ang dalaga matapos linisin ang sahig na sinukahan ni Aling Veronica. Si Marikit naman pasimpleng kinuha ang gamit niya sa panggagamot. Bilang pa lamang sa kamay ang sinubukan niyang gamutin. At ang mga yon ay kanilang mga kapitbahay lamang, mga pamilya na hikahus sa buhay at walang perang pampagamot sa ospital. Samantala, si Lolo Fred naman ay nasa may di kalayuan sa kanilang bahay. Nang makita niya ang bitbit na bag ng kanyang apo, ay batid niya na manggagamot yon. Aba, mukha yatang mas lalo siya nagkaka-interes sa panggagamot okay na rin dahil nakakatulong siya sa mga taga rito. Unti-unti ay nabago niya ang tingin ng mga tao sa pamilya namin. At mas maigi na rin kesa matuto siyang maglaro ng manika at karayom na iniwan ng kanya lola. Ay nako, dalaga na nga talaga ang apo ko. Hindi ko na makontrol sa mga gusto niya pero kailangan ko pa rin maging malakas para sa kanya. Alam kong hindi magiging madali para sa kanya kung pati ako'y mawawala, lalo na kapag nalaman niya na may iba pang pamilya ang nanay at tatay niya. Ay, kung alam lamang nila kung gaano sila kaswerte na may anak silang matalino at mabuti ang puso. Ay, nako. Samantala, nang makarating si Marikit, ay agad niyang inasikaso ang mag-ina. Pareho niyang pinalitan ang mga damit noon na basang-basa na dahil sa pawis. Bandang 11:00 ng tanghali, hindi na napansin ni Marikit na nakaidlip na rin siya sa tabi ni Paulo na noon ay mahimbing na mahimbing sa pagkakatulog. Ramdam din ng dalaga ang pagod matapos niyang hilutin at gamutin ang mag-ina. Madalas niyang nararamdaman yon kapag nanggagamot siya, ngunit batid niya na mawawala din naman yun kaagad. Napabalikwas ang dalaga at inayos ang kanyang sarili nang marinig ang boses ng kanyang Lolo Fred. Marikit! Marikit! Ano, uuwi ka pa ba o dadalhin ko na yung aparador mo dito? Ba't sabi mo ay sandali ka lang dyan Baka naman pag uwi mo ay meron na akong apo. Ay, nako, si Lolo talaga. Lo, bakit naman kayo nag-iingay dyan? Uuwi rin ako mamaya kapag medyo okay na sila. Pareho po kasi silang may sakit, kaya... At kailan ka pa naging private nurse na mga yan, ha? Ano, uuwi ka o? Uuwi na po. Ay, ang ingay-ingay nyo naman Tingnan nyo tuloy yung mga chismosa, nagkukumpulan na naman. Sus, nagtaka ka pa sa mga yan. Araw-araw yan ang inaabangan niyang mga yan Hey, di bali nang hindi ba nang hali, basta may chismis, busog na busog yung mga yan. Sige na ho, Lolo. Susunod na po ako. Magpapaalam lang po muna ako kay Paulo at kay... Oo na, sige na. Dami mong palusot. Nako, sinasabi ko sa'yo, kapag ikaw na disgrasya ng lalaking pogi lang, huwag kang iiyak sa akin.
Kung nabubuhay ang lola mo, malamang sa malamang, hindi lamang sermon ang aabutin mo. Napakunot noon na lamang si Marikit na pumasok sa bahay para magpaalam sa kanyang boyfriend. Hindi naman na niya inistorbo pa ang nanay ng binata dahil tulog na tulog yon. Maiwan ko muna kayo, ha? Magpagaling ka na. Inumin mo yung gamot maya-maya para di na bumalik ang lagnat mo. Nagagalit na si Lolo. Hihintayin ako nun sa labas. Babay na. Mahal, salamat ha. Napakaswerte ko talaga sa'yo. Pwede bang isa pang kiss para makabangon na ako? Ay sus, ikaw talaga. Marikit, ano na? Ay, sus Mariosep, napakainit, nabibilad ako dito. Sandali lang po, nandyan na. Nang sumunod na linggo, naging madalas ang pagkikita ni na Marikit at Paulo. Ilang araw ding umaalis si Aling Veronica dahil sa may inaasikaso at aktibo yon sa mga gawaing simbahan. Natatakot ako, Paulo. Paano kung... Huwag kang mag-alala. Hindi na tayo mga bata. Hindi naman yun ang inaalala ko eh. Ang nanay mo, alam ko na magagalit siya kapag nabuntis mo ko. Huwag kang mag-alala. Paninindigan naman kita at saka nag-iingat naman tayo. Kaya sigurado ko na hindi kita basta-basta mabubuntis. Habang nag-uusap ang dalawa, may narinig silang boses sa labas ng bahay. Agad silang bumangon at nang tingnan nila yon ay tumakbo ang babae papasok sa may balkonahe at mahigpit na niyakap si Paulo. Miss na kita, kumusta ka na? Mas lalo ka yatang gumagwapo. Si Ninang, at ikaw, anong ginagawa mo rito? Di ba siya yung apo ng mambabarang dito sa atin? OMG, huwag mong sabihin na... Betty, si Marikit, girlfriend ko siya. Girlfriend? Hanggang ngayon, palabiro ka pa rin. Mukha kaya kayo magtiyahin. Totoo yung sinabi niya, girlfriend niya ako at boyfriend ko siya. Wala ring nakakatawa ron. Kung natatawa ka sa mukha ko, tingnan mo na lang ang katawan ko para may makita ka namang maganda sa akin. Mahal, uuwi na muna ako. Asikasuhin mo na muna yung kinakapatid mo. Mukhang nauuhaw, ipagtimpla mo ng juice. Uhaw na uhaw sa atensyon. Agad na tumalikod si Marikit at mabilis na naglakad papauwi. Ay, attitude yarn? Sana inaayon ang mukha sa pagmamaldita. Ang tsaka, ha? Mukhang nabinat na aswang. Ang sarap sa bunutan. Tsaka mukhang kutuhin at... Ew! Betty, wag mo namang ginaganyan yung girlfriend ko. Mabait siya at wala na akong... Hoy, okay ka lang? Hindi nakakatawa yung joke mo, ha? Baka nakakalimutan mo na ako ang gusto ni tita para sa'yo. Tsaka, kung sakali man, iba na lang. Wag naman yun. Ay, yan ba talaga ibubungad mo sa akin? Ay, sige na, pumasok ka na muna. Ano bang gusto mo? Kape? Juice? Pwede namang ikaw na lang. Char, sige na, juice na lang. Super init eh. Ay, ang gwapo pa rin talaga niya. Hindi ako makapapayag na magkatuluyan kayo ng bruha na yon. Never. Ngayong nandito na ako, sisiguruhin ko na makakalimutan mo siya sa paraan na alam ko. At gusto ko, syempre. Habang nasa kusina si Paulo, sakto namang dumating si Aling Veronica. Betty, ikaw ba yan? Naku, mas lalo kang gumanda Ninang, kanino pa po ba ako magmamana? Parang kayo lang po, Wala pa rin kupas ang ganda. Ay, syempre naman. Ay, siya. Nasaan na ba si Paulo? Nay, nandyan na po pala kayo. Abay, buti naman at inaasikaso mo tong si Betty. Eto, may binili akong tinapay sa kanto. Sakto dyan sa tinimpla mong juice, Paulo. Hanggang kailan ka ba rito? Ay, grabe naman yan. Kararating ko lang tapos gusto mo na ako agad pabalikin sa Maynila? Nagtatanong lang naman. Sus, dahil dyan, hindi na ako babalik doon. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kasi dito ko natatapusin ang pag-aaral ko.
Para naman may kasama na ulit si tatay. Medyo may nararamdaman na rin kasi yun at inatake ng sakit niya. Nako, mabuti naman. Mas mabuti na rin na nandito ka na para nalilibang-libang naman tong binata ko at makakita ng maganda. Ay naku po, maliit na bagay, Ninang. Kung ganda lang naman ang pag-uusapan, panalo tayo dyan. Ay, Osha, wala namang problema sa akin kung babalik ka sa Maynila o hindi. Basta, magpakabait ka. Huwag kang manggugulo dito. Kung hindi... Ninang, inaaway ako nitong si Paulo. Kayo talaga. Namimiss ko yung pagsumbong-sumbong ninyong ganyan ng mga bata pa kayo. Ang bilis ng panahon. Hindi na nga kayo mga bata ngayon. Sa tingin ko ay konting-konti na lang magkakaroon na ako ng apo. Nay, ibig sabihin tinatanggap nyo na kami ni Marikit bilang... At bakit naman nasali ang pangalan ng bruhang yon sa usapan natin? Hindi ka man lang ba kinikilabutan dyan sa sinasabi mo? Ay, makapagbihis na nga lang muna at parang mas uminit ang pakiramdam ko dahil patawarin ako nawa ng Diyos. Ikaw naman kasi Alam mo namang hindi ba't ni Ninang tapos niligawan mo pa? Wala naman siya magagawa. Buhay ko naman to. Isa pa, hindi si nanay ang magdedesisyon para sa akin at lalong hindi ikaw. Tatamahan ka talaga sa akin, makita mo. Ba, sige, subukan mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Huwag mo akong subukan, Paulo. Kapag hinalikan kita dyan, baka pati pangalan mo at ng babaeng yun ay makalimutan mo. Hoy, ano? Natulala ka ngayon. Sabi ko sa'yo iba talaga tong ganda ko, di ba? Mula nung araw na yun, mas marami ng oras ang iginugol ni Paulo para sa kanyang kinakapatid. Gumagawa rin kasi ng paraan si Aling Veronica na mas matuon ang atensyon niya kay Betty. Isang gabi, napapagod na ako maglakad. Kargahin mo naman ako. Ayaw ko nga. Bigat-bigat mo kaya. Hindi ka na bata para magpakarga pa sa akin. Grabe ka naman. Hindi naman ako mataba at magaan lang kaya ako. Sige na. Please. Ay, ang kulit. Halika na nga. Bigat mo Parang may pasan akong kalabaw sa likod. Grabe ka naman. Ang dami mo naman reklamo. Bilisan mo na. Habang masayang-masaya sina Paulo at Betty, nasa labas naman ng bahay si Marikit. Ay, kaya naman pala. Ang kapal ng mukha niya. Ni hindi niya man lang ako naaalala. Tapos nagagawa niya pa makipaglandian sa iba. Napalingon naman si Paulo at nakita ang kanyang girlfriend, kaya agad niyang ibinaba si Betty. Aray, ano ba yan? Bakit ba? Malapit naman na tayo sa bahay niyo. Mauna ka na nga muna. Kakausapin ko lang si Marikit. Sige na, doon mo na lang ako hintayin sa bahay. Okay. Akala mo Tingnan lang natin kung di siya magliyab kapag nalaman niya na. Paulo, bilisan mo Pagod at inaantok na ako, matutulog na tayo. Alam mo namang hindi ako nakakatulog na wala ka sa tabi ko Hi, Aling Marikit. Aling Marikit? Ang kapal ng muka at napakalandi talaga ng... Aray, anong ginagawa mo rito? Ano, masayang-masaya ka sa ginagawa mong panloloko sa akin? Panloloko? Mahal, hindi kita niloloko Inaasar ka lang ni Betty. Ikaw naman kasi pinapatulan mo Pagpasensyahan mo na yon. Ganyan talagang ugali ng kinakapatid ko, pero mabait naman yon kahit papano. Mabait? Ang sabihin mo, gustong-gusto mo rin na nilalandi ka niya. Umalis ka na. Wala naman na tayong dapat pag-usapan pa. Mahal naman. Huwag mo ako matawag-tawag na mahal. Magsama kayo ng Betty mo. Marikit, mahal. Ay... Agad na pumasok sa bahay si Marikit at sinundan naman yon ng tingin ng kanyang lolo na noon ay nakaupo sa sofa. Ano nangyari? Natauhan ka na? Sabi ko sa'yo huwag ka naniniwala sa mga gwapo. 10% lang sa sinasabi nila ang totoo. Hindi ka kasi nakikinig sa akin Oo na po, kasalanan ko na. Ang tanga-tanga ko talaga. Gusto ko lang naman maranasan na magmahal at mahalin Ayaw ko na, Lolo. Ang sakit-sakit na. Tatanggapin ko na lang talaga na walang magkakagusto sa pagmumukhang to. Apo,
Marami pang pwedeng mangyari. Pero sa tingin ko naman ay sinusubok lang kayo ng pagkakataon. Aba, mas ngayon mo makikita kung talagang mahal ka niya. Kung mahal ka, hindi ka niya susukuan at ipaglalabang ka. Kung mahal ka niya, lumingon man siya sa iba, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin niya. Sa ngayon, importante na mas mahalin mo ang sarili mo, apo. Bumalik man siya o hindi sa buhay mo, ang mahalaga buo ka at alam mo ang halaga mo. Magmakaawa ka na sa ibang bagay, pero wag na wag sa pag-ibig. Dahil ibibigay yan sa iyo ng walang labis at walang kulang ng taong nakalaan para sa iyo. Lolo, naiinis talaga ako. Gusto kong sabunutan yung Betty na yon. Kung tuloy ang magpapatukso si Paulo sa babae na yon, hindi lamang naman yung babae may kasalanan. Nagpatukso Ibig sabihin, marupok siya at hindi talaga ganong katibay ang pagmamahal niya sa iyo. Ano nga ba naman ang laban ko sa babae na yon? Bukod sa maganda na, matagal na talaga silang close ni Paulo. Kung alam ko lang na ganito pala yung pakiramdam ng nasasaktan, sana nun palang iniwasan ko na talaga siya. Tumigil ka na dyan, apo, at lalong pumapangit yung mukha mo. Grabe ka talaga, Lolo. Barangin kita dyan Samantala. Ano bang iniiyak-iyak mo? Iniiyakan mo yung pangit na yon? Pwede ba tumigil ka na sa panlalait mo sa kanya? Hindi na ako natutuwa sa iyo, Tsaka, kasalanan mo to Anong kasalanan ko? Hindi Masama ba magsabi ng totoo? At saka, magpasalamat ka na lang sa akin dahil hindi kayo magkakatuluyan noon. Kumusta na lang ang itsura ng anak niyo kung yun ang magiging... Ay, wag na nga lang ako mag-talk, baka kung ano pa masabi ko. Teka, alam ko na. Uminom na lang tayo para naman maibsan yung sakit na nararamdaman mo. Aba, sasali ako dyan. Hindi naman pwedeng kayo lang ang magpapakasaya para rin makatulog ako kaagad. Nakaubos ng 2 bote ng alak ang 3. Nauna nang natulog si Aling Veronica na makaramdam yon ng kaunting pagkahilo. Kaya pa ba? Gusto mo kumuha pa ako ng isa pang... Wag na. Lasing na tayo. Matutulog na ako. Umuwi ka na sa inyo. Sigurado ka ba talaga na gusto mo na akong umuwi? Di ba nalulungkot ka? Pwede naman kitang samahan. Bakit ba ang kulit mo? Ba't talagang gusto mo? Umuwi ka ba talaga rito para guluhin ang buhay ko? Paulo, hindi pa rin ba talaga obvious kung bakit ko ginagawa to? Gusto kita. Mahal kita. Hindi mo ba alam yon? Ni minsan hindi ako nagkagusto sa iba. Tapos ngayon, malalaman ko na pumatol ka sa bruhang yon. Ayoko. Akin ka lang, Paulo. Mahal mo naman ako, di ba? Betty, mahalaga ka sa akin. Oo, mahal kita, pero bilang... Kinaumagahan. Ang sakit ng ulo ko. Betty? Teka, anong ginagawa mo rito sa kwarto ko? Ano ba? Ano? May amnesia ka na? Betty naman, hindi pwede to. Bumangon ka dyan. Umuwi ka sa inyo. Ganon? Pagkatapos na nangyari sa atin, ipagtatabuyan mo ko? Yung nangyari sa atin kagabi, pareho nating ginusto yon. Bahala ka nga dyan. Gulo-gulo ang buhok na lumabas si Betty sa bahay ni na Paulo, pauwi sa kanila. Bakas na bakas sa kanyang muka ang pagkainis. O ano? Bakit ganyan ang itsura mo? Tsaka bakit ngayon ka lang umuwi? Yan bang natutunan mo sa Maynila? Umuwi kung kailan mo gusto? Pwede ba, Tay? Huwag niyo nga akong pagalitan. At saka galing naman ako kina Ninang. Iba na ngayon. Dalaga ka na. Saan ka natulog? Baka sa tabi nung... Sa kwarto ni Paulo. Ano pang gusto niyo malaman? Kung anong ginawa namin? Ba't bastos ka? Ano, sasampalin niyo ako? Sasaktan niyo rin ako katulad ng ginagawa niyo kay nanay? Sige, diyan naman kayo magaling, diba?
agad na yung pumasok sa kanyang kwarto at isinara ang pintuan. Betty! Aray ko, naninikip ang dibdib ko. Kung alam mo lang kung gaano ko pinagsisisihan ang mga ginawa ko noon, sana magkaroon pa ako ng pagkakataon na bumawi sa'yo. Makalipas ang 1 linggo. Ang sakit ng sikmura ko. Nahihilo ako at palagi na lang masakit ang ulo ko. Hindi pa rin ako dinadatnan. Regular naman ako Dapat last week pa to. Nakakainis. Anong gagawin ko? Hindi pwede to. Kailangan kong umisip ng paraan. Kung sakaling nagdadalang tao ko, dapat mapaniwala ko si Paulo na siyang tatay ng batang nasa sinapupunan ko. Hoy, akala mo ba hindi ko napapansin? Buntis ka ba, Betty? Umamin ka. Opo, Tay. Sorry po. Sino ang tatay ng batang nasa sinapupunan mo? Magsalita ka. Tay, si Paulo po. Sinasabi ko na nga ba Tay, saan kayo pupunta? Huwag niyo pong sasaktan si Paulo. Tay! Mabilis at nagngingit-ngit sa galit na tumungo si Mang Miguel sa bahay ng kaibigan ng kanyang anak na si Paulo. Nadatnan niya na nagsasampay si Aling Veronica. Veronica, nasaan si Paulo? Yung anak mo? Oh, paring Miguel, bakit mo ba siya hinahanap at mukhang galit ka yata? Ano ang ginawa ng anak ko? May problema ba? Binuntis na magaling mong anak si Betty. Kailangan niyang panagutan ng anak ko. Talaga? Buntis si Betty? Bakit ka naman nagagalit? Ayaw mo nun? Magkakaapo na tayo. Naku naman pare, kaya ka naman pala nagkakasakit Lagi mong pinaiiral yung init ng ulo mo. Kumalma ka lang. Hindi namin pababayaan si Betty. Ngayon pa ba? Magkakatrabaho na ang anak kong si Paulo. Siguruhin niyo lamang na maibibigay niyo mga pangangailangan niya. Dahil kung hindi, tatamaan talaga sa akin yung anak mo. Dahil sa nangyari, agad nang nagpasya si Aling Veronica na patirahin na sa kanila si Betty. Ninang, paano po yan? Galit po sa akin si Paulo. Baka lalo lang siya magalit kapag nadatnan niya ako dito. Nako, subukan lamang niya at tatamaan siya sa akin. Mula ngayon, hindi na dapat ninang ang tawag mo sa akin, Mama. Nako, siguradong napakagwapo o di kaya'y napakaganda na magiging anak ninyo. Hindi na ako makapaghintay. Oh, ano na naman ang ginagawa mo dito? Paulo, maupo ka muna. May maganda akong balita sa iyo, anak. Alam mo ba na magiging tatay ka na? Ho? Anong ibig niyong sabihin? Buntis si Betty. Magkaka-baby na kayo. Ano? Nay, pwede ba wag nga kayong makisali rito? Totoo ang sinasabi ni nanay, pero kung ayaw mong panagutan ng batang to, okay lang naman. Babalik na lamang ako sa Maynila. Mas maraming oportunidad doon para mabuhay ko yung magiging anak natin. Betty, anak, hindi ka aalis. Dito ka lamang. Umayos ka nga, Paulo. Maaatim ba ng konsensya mo na pabayaan ang mag-ina mo? Nay, hindi to ang gusto kong mangyari. Alam niyo namang... Ay... Aba, sana naisip mo yan bago mo pinakailaman si Betty. Magbihis ka na doon. Ikaw naman, Betty, anong gusto mong kainin, ha? Ipagluluto kita. Bawal magutom ang buntis. At sa gabi ay huwag ka masyadong maglalalabas, ha? Makalipas ang 1 buwan. Oh, ano na ang plano mo ngayon? Ay, palalakihin ko na mag-isa ang anak ko. Hindi ko po siya pababayaan, Lolo. Hindi mo ba sasabihin kay Paulo ang nangyari? Hindi na po kailangan. Ayaw ko na hong makagulo pa sa kanila ni Betty. Mukha naman pong masaya siya. Magkakaanak na rin naman po sila. Ikaw ang bahala. Basta nandito lamang ako para suportahan ka sa kung ano mang pinagdaraanan mo ngayon. Lilipas din naman yan. Tama ho kayo, Lolo. Hindi ko kailangan mamroblema sa mga bagay na hindi ko naman kontrolado. Basta ako,
Gusto ko ng payapang buhay kasama ang magiging anak ko. Tama. Ganyan nga, apo. Kailangan mong maging matapang. Hindi na lamang para sa sarili mo, kundi para sa magiging apo ko. O siya, pasaan ka ba't nagbibihis ka yata? Sa bayan po, mamimili po ako ng ilang gamit at pagkain. Maya't maya rin po kasi ako nagugutom. Ang takaw yata ng anak ko. O siya, mag-iingat ka. Bumili ka ng mga pambuntis na damit at masikip na yung mga damit mo. Opo, mag-almusal na lang po kayo dyan, Lolo. Sus, nagluto ka na naman ng kung ano-anong pinaglalalagay mo. Huwag na ho kayo magreklamo. Yan po kasi ang gusto ng apo ninyo eh. Nang makarating sa pamilihang bayan, agad na nagtungo si Marikit sa mga nagtitinda ng damit. Habang namimili yon ng ukay na angkop sa kanya, ay nagulat na lamang siya na may biglang humawak sa bestida na kanyang kukunin. Ano ba? Akin yan. Betty, pati ba naman damit aagawin mo sa akin? Ako, mga agaw? Hello! Mula bata pa lang kami, close na kami ni Paolo. Kaya kung meron mang mga agaw at mahilig umeksena, ikaw yon. Lumayo-layo ka nga sa akin at buntis ako. Hindi maganda na ganyan kapangit ang nasa harapan ko. At saka, ano naman ang gagawin mo sa... Bakit parang gulat na gulat ka? Hindi ka makapaniwala na buntis rin ako? Ano? Bakit hindi ka makapagsalita? Hindi mo ba tatanungin kung sino ang tatay nito? Wag na wag mong susubukang umeksena ulit sa buhay namin dahil baka kung ano magawa ko sa'yo. Wag mo akong pinagbabantaan. Wag mo rin akong tinatakot dahil hindi ako natatakot sa'yo. Naiintindihan mo? Wag kang praning. Wala akong balak na makipagsiksikan sa buhay ni Paolo. Hindi naman ako katulad mo. Desperada. At itong damit na to, akin to. Oh, pangit mo. Kahit magkaanak ka pa kay Paolo, siguradong kamukha mo lamang ang lalabas. Sabihin mo na kung ano gusto mong sabihin. Alam kong pangit ako pero malay mo naman, kamukha to ni Paolo. Ikaw, sigurado ka bang kay Paolo nga yan? Kasi akalain mo, mas malaki pa yung tiyan mo dito sa tiyan ko, pero hindi bali na. Pasasaan ba't lalabas din naman ang totoo? Pumili ka na ng damit mo. Lahat naman yan siguro bagay sa'yo. At saka, kahit ano pa man ang isuot mo, mangangati ka pa rin at hindi mo rin naman mapagtatakpan yung pangit mong pag-uugali. Kuya, itong bayad oh. Keep the change. Bye, Betty. Hindi pa tayo tapos. Sa susunod na magkita tayo, ingungud-ngud ko yung pagmamukha mo. Miss, wag yan ang panggigilan mo. Pumili ka na ng bibilhin mo. Pambihira naman, oo. Ang aga-aga, dito nyo pa talaga napiling magbangayan sa pwesto ko. Magkano ba to, ha? Ano ba yan? Ang nipis naman pala. Pero, pwede na. Kunin nyo na ho yan. Murang-mura, 250 ang isa. Ay, ang mahal naman. Kukulangin ang pera kong dala. Sa susunod na lang, Manong. Langhiya naman, oo. Maganda, saksakan ng sungit. Pero, wala naman palang pera. May sinasabi ka ba? Wala ho. Sabi ko ho, balik na lang kayo. Nang makauwi si Betty, kapansin-pansin ang kanyang pagkabalisa. Ano ba nangyayari sa'yo? Kanina ka pa, lakad ng lakad dyan. Ma, kanina po kasi, nakita ko si Marikit. Mama, buntis siya. At ang sabi niya, yan na nga bang sinasabi ko eh. Ay, Mama, tulungan niyo po ako. Hindi pwedeng malaman ni Paolo ang tungkol sa pagbubuntis niya. Paano kung mas piliin niya yon kesa sa amin? Hindi pwedeng buntis din ang bruhang yon. Buntis si Marikit? Tama ba narinig ko? Paolo? Kanina ka pa dyan? Sandali, saan ka pupunta? Ma, ano ba? Hindi niya man lamang siya pinigilan. Hayaan mo't uuwi rin naman yun dito. At sa tingin ko ay malabo nang magkabalikan pa sila. Masyado nang malalim ang sugat na ibinigay niya sa Marikit na yon. Kaya natitiyak kong hindi na sila magkakaayos pa. Magpahinga ka muna at maya-maya ay pakiayos naman ang kwarto ninyo. Masyadong marumi at magulo. Ano?
Bakit ako? Bawal ho ako mapagod. Paano kapag may nangyari sa baby ko? Kita nyo nang stress na ako sa bahay na to. Aba, magwalis-walis lamang at magliligpit ng kanyang pinaghigaan ay hindi pa magawa. Ay, parang napasama nga yata ako sa pakikialam sa buhay ng anak ko, ha? Abat, naiintindihan ko na kung bakit mahal na mahal ni Paulo si Mariket. Wala palang alam tong si Betty, puro kaartehan lamang. Sus Mariosep, kung hindi ko lamang iniisip ang apo ko ay mahahambalos ko itong malditang ito. Ay! Samantala, nadatnan ni Paulo si Lolo Fred sa may tarangkahan ng kanilang bahay. Oh, anong ginagawa mo dito? Gusto mo ba ng sakit ng katawan? Lolo, alam ko pong galit kayo sa akin at malaki po ang kasalanan na nagawa ko sa apo ninyo. Buti alam mo. Oh, ano ngayon? Saan ka kumuha ng kakapalan ng mukha para pumunta rito, ha? Alam ko na po ang tungkol sa pagbubuntis ng apo nyo. Lo, kung kinakailangan ko pong lumuhod, gagawin ko. Hayaan niyo po akong makausap siya. Patingin nga ng mukha mo. Ay, sus, may pagluha-luha pa. Totoo ba yan? Ay, nako. Sige, halika, tumuloy ka. Pero kung ipapalapa ka niya sa mga aso, ay siya, bahala ka. Eksakto namang lumabas si Marikit sa may balkonahe nang bumungad sa kanya ang nakakaawa at umiiyak pa rin na si Paulo. Walang kasing bilis na niyakap siya noon ng mahigpit at humahagulhol. Patawarin mo ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam, Marikit. Malamang, hindi ko sinabi sa'yo at wala naman akong balak na manggulo. Siguro, praning talagang kinakasama mo. Asawa o ano man ang tawag mo kay Betty. Akalain mo, siya pa talaga nagsabi sa'yo, pero takot naman siyang maagaw kita. Ay, wala naman siyang dapat ikatakot kasi tanggap ko na. Tapos na tayo, at ang mahalaga na lang sa'kin, ang magiging kinabukasan ng anak ko. Huwag mo namang gawin sa akin to. Alam mo namang mahal na mahal kita. May karapatan din ako sa bata. Okay, sige. Kung yan ang pinoproblema mo, fine. Kapag malaki na at mauunawaan niya ng lahat, ipapakilala ko siya sa'yo. Huwag ka mag-alala. Kaya kong buhayin at bigyan ng magandang buhay ang anak ko. Marikit, hindi mo na ba ako mahal? Mahal kita. Kaya nga ayaw ko nang mas gawin pang komplikado ang buhay mo eh. Gusto ko makita at matuto ka sa mga pagkakamali mo. Sorry, Paulo. Sige na, makakaalis ka na. Nag-iwan pa ng isang mahigpit na yakap at halik sa noo si Paulo bago yun tuluyang umalis. Mula sa di kalayuan, tanaw na tanaw naman ni Betty ang pangyayaring yon. Nakakuyom ang kamao nito at nanlilisik ang mga mata. Nakakubli pa sa isang puno para hindi siya makita ni na Lolo Fredo at Paulo. O ano, sinabi ko naman sa iyo eh. Pasalamat pa rin po ako sa binigay niyong pagkakataon na makausap ko siya. Sorry po ulit, Lolo. Pero gusto ko pong malaman niyo na mahal ko po siya. Sila na magiging anak namin. Ay. Nakatanaw pa si Lolo Fredo kay Paulo habang naglalakad papalayo. Papasok na rin siya sa kanilang tarangkahan nang biglang tinabig ni Betty ang matanda. Abat, bastos ka talagang. Marikit, lumabas ka dyan na pangit ka. Malandi ka, mga agaw. Hoy, bumalik ka rito. Wag mo sasaktan ang apo ko. Diyos ko po, tulungan niyo kung itaboy ang demonyitang nakapasok sa pamamahay namin. Ano na naman bang problema mo? Ikaw ang problema ko. Kahit anong gawin mo, hindi mo siya makukuha sa akin. Aray, bitiwan mong buhok ko, ano ba? Inuubos mo talagang pasensya ko, ha? Ayan, para matauhan ka. Wala akong inaagaw at agawin sa'yo. Nahihibang ka na talaga. Sinungaling! Sinabi ng tama na yan. Mga buntis kayo. Baka may malis. Pakialamero ka rin. Aray, apo, hindi ako makahinga. Anong ginawa mo? Lolo, gumising
Takot naman si Betty nang makita sa ganong kalagayan si Lolo Fred. Nagmamadaling tumakbo yon pauwi at sinabi kay Paulo ang nangyari. Agad namang sumaklolo ang mag-ina at bago pa man sila makarating, may mga nauna nang tumulong para dalhin ang matanda sa ospital. Makalipas ang 1 linggo, bumuti-buti na ang kalagayan ni Lolo Fred, ngunit hindi na yon makalakad ng matuwid at nahihirapan na rin sa pagsasalita. Isang gabi, matapos asikasuhin ang kanyang lolo at nang makatulog na yon, ay agad na rin siyang tumungo sa kabilang kwarto. Kinuha ni Marikit ang basket sa ilalim ng kanyang kama at kinuha ang lighter na inilagay niya sa bulsa ng kanyang bestida. Isa-isa niyang sinindihan ang kandila at binuksan ang aklat ng karunungan. Binuksan niya rin ang isang garapon na may lamang langis at mga patay na iba't ibang insekto. Hindi ako makakapayag na makalapit ka pa ulit sa pamilya ko. Kailangan mong pagbayaran ng kawalang hiyaan mo. Ayaw ko sanang gumanti dahil ayaw ko magsayang ng oras sa'yo. Pero sobra na, Betty. Hindi ko na kaya pang sikmurain ang ginagawa mo. Tingnan ko lang kapag nawala ng kagandahang ipinagmamalaki mo. Salbahe ka, kaya dapat lang naparusahan kita sa paraang alam ko. Ano kayang pwede kong gawin sa magandang mukha nun? Punuin natin ng sama ng loob at kati-kati hanggang sa magkanda butas-butas yun at manditiri sa sarili niyang itsura. Ano pa ba? Yung balat niya, magmimistulang longganisa sa kapulahan at maghihiyaw siya sa sobrang sakit. Mga alagad kong insekto, dalawin niyo siya sa panaginip. Sindakin niyo sa kahit anong paraan. Payakin natin siya at paglaruan. Kawawang Betty, minumulto ng sarili niyang kasinungalingan. Hindi akong dahilan kung bakit mawawala ang lahat ng meron ka ngayon, kundi ang pagiging sinungaling mo. Samantala, bandang 3:00 ng madaling araw. Wag! Tigilan niyo na ako! Aray! Aray ko! Betty, gumising ka! Ano ba nangyayari sa'yo? May mga insekto sa... aray! Bakit sobrang kate at sakit na mukha ko? Buksan mo nga ang ilaw. Ano? Bakit? Betty, ano yan? Ano na naman bang ginamit mo sa mukha mo? Hindi ba bawal sa'yo dahil buntis ka? Nay? Nay! Bahala kayo sa buhay niyo. Pagod na ako sa mga gawaing bahay. Lintik na Betty yan. Wala man lamang pakialam sa akin. Mula ng gabing yon hanggang sa malapit nang sumapit ang araw ng kanyang kapanganakan, kung ano-ano pang tumutubo sa katawan ni Betty, hindi maipaliwanag ng mga doktor ang nangyayari sa kanya at ayaw din naman nun magpatingin sa albularyo. Hindi pwede to! Itapon yung mga salamin na yan! Anak, magpatingin na tayo sa albularyo. Ayoko! Ilang ulit ko bang sasabihin sa inyo? Doktor ang kailangan ko, yung mas magaling. Dalhin niyo ako sa Maynila. Anak, walang mapapalayang katigasan ng ulo mo. Gusto mo bang pati ang anak mo ay mapahamak? Bakit pa mas marunong pa kayo sa akin? Ayaw ko nga, diba? Ayaw ko! Nung mga oras na yon, may biglang naalala si Aling Veronica. Kaya naman pinuntahan niya si Marikit na noon ay naglalakad-lakad sa harap ng kanilang bahay. Marikit, iha, kumusta ka? May problema po ba? Iha, hindi naman sa pinagbibintangan kita pero gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa kung anumang nagawa sa iyo ng anak ko. At lalong-lalo na si Betty. Nakakaawa na ang kalagayan niya ngayon. Wala akong karapatang humiling sa iyo ng kahit na ano, pero alam ko na may mabuti kang puso.
Patawarin mo na siya. Kung sakaling may kinalaman ka sa nangyayari sa kanya, pakiusap, alang-alang sa apo ko. Salamat, Marikit. Hindi na nakapagsalita pa si Marikit nung mga oras na yon. Napalunuklaway na lamang siya. Nilingon niya ang kanyang lolo na noon ay nag-e-ensayo sa paglalakad sa kanilang balkonahe. Diyos ko, patawarin niyo po ako sa nagawa ko. Patawarin niyo ako kung nagpadala ako sa galit ko. Akala ko magiging masaya ako na makaganti sa kanya. Hindi ko inisip na may inosenteng bata na madadamay. Tulungan niyo po akong itama ang mga pagkakamali ko. Pagsapit ng kabuwanan ni Betty, nagulat naman ang mag-ina dahil napaaga ang panganganak noon. Mabuti na lamang normal ang bata ng kanyang iluwal. Paulo, bakit para yatang ang layo naman ang itsura niyan sa'yo? Ma, anong sinasabi ninyo? Hindi talaga eh. Hindi mo rin naman kamukha. Lalong malayo din naman sa itsura ko. Ay, baka naman magbago ang itsura kapag malaki-laki na. Kapapanganak pa lamang naman eh. Siguro nga. Sandali lamang, anak Paulo. Halika nga muna rito. Ano po yun, Nay? Ay, anak, hindi ba't nakapagtataka? Kulot yung bata at yung ilong, pati kulay ay hindi ko rin maramdaman na apo ko siya. Hindi kaya... Huwag kayong mag-alala, Nay. Pasasaan ba't malalaman din natin ang totoo? Nang gabi ring yun, habang tinititigan ni Betty ang kanyang anak, ay nagngingilid ang kanyang mga luha. Bakit naman minana mo pa ang kapangitan ng mokong na yon? Nakakainis. Pwede ba tumahan ka na? Ayaw ko sa'yo. Ayaw ko sa pangit na batang katulad mo. Makalipas ang 1 linggo, mula nang makapanganak si Betty, nagising si Paulo at Aling Veronica sa lakas ng pag-iyak ng sanggol. Shh, tahan na. Nasaan bang nanay mo? Tahan na. Nandito na si tatay. Huwag ka nang umiyak. Lalo lamang lumakas ang pag-iyak ng bata, kaya naman kinuha na yon ni Aling Veronica at isinayaw-sayaw. Nabaling ang mata ni Paulo sa sulat na nasa maliit na mesa. Patawarin mo ko, Paulo. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo ang totoo. Hindi mo siya anak, pero hindi ko rin alam kung paano ko siya bubuhayin. Ikaw nang bahala sa kanya. Maraming salamat. Nay, tama nga ang hinala natin. Hindi nga ako ang ama ng batang yan. Pero anong gagawin ko, Nay? Paano ko bubuhayin ang bata na hindi ko naman kaano-ano? Ay, hindi rin naman natin maaasahan si Paring Miguel na mag-alaga sa batang ito. Hayaan mo na, anak. Palakihin na lamang natin. Kawawa naman ang batang ito kung pababayaan natin. Isa pa, napamahal na rin siya sa atin. Samantala. Sumasakit na ba ang tiyan mo? Sandali lamang at hihingi ako ng tulong sa mga kapitbahay natin, ha? Tatawagin ko si Paulo para naman may ambag siya sa buhay niyo mag-ina. Lolo, lalabas na ho ata ang anak ko. Aray, ako na lang ho ang hihingi ng tulong at baka kung mapano pa kayo. Ay, sus Mariosep, nabuntis ito. Oo, nagawa pang tumakbo. Mga kapitbahay, tulong! Manganganak na ho ako! Paulo! Agad namang nagsitakbuhan ang kanilang mga kapitbahay at sakto rin ang pagdating ng isang kumadrona. Naroon si Aling Veronica at si Paulo noong mga oras na yon at nag-aabang sa paglabas ng bata. Nay, Nanay, kamukha ko. Ay, salamat naman sa Diyos. Ngayon ay sigurado na ako na apo ko na yan.
Napakagwapo. Buti na lang at... Ano? Subukan mong ituloy ang sasabihin mo't hahampasin kita nitong tungkod ko. Abay, pagkagwapo-gwapo nga salamat sa Diyos at hindi ko kamuka. Ano? Anong kiningisi-ngisi mo dyan, Veronica? Okay lang ako nang manglait sa sarili ko. Hindi yung ganong kasakit. Anak, mahal na mahal ka ni nanay. Ang gwapo mo nga. Kamukhang kamukha mo siya, mahal. Mahal? Tama ba ang rinig ko? Mahal mo na ulit ako? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Mahal pa rin kita. Hindi naman nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Sa kabila ng mga nangyari, isa pa rin ang gusto kong mangyari. Gusto ko pa rin na mabigyan ng buong pamilya ang anak natin. Ayaw ko namang matulad siya sa akin. May magulang nga pero sa mga importanteng pagkakataon, wala sila. Kung alam mo lamang na matagal ko nang ipinagdarasal to. Masayang masaya ako, mahal. Hindi ko kayo pababayaan ng anak natin. Tutuparin ko mga pangako ko sa'yo. Magiging mabuting asawa ako sa'yo at tatay sa anak natin. Kaya lang, okay lang ba sa'yo na... Huwag mong problemahin yon. Baby pa siya. Wala siyang kasalanan at wala rin siyang alam sa mga nangyari. Ayaw ko rin naman na lumaki siya na walang kinikilalang ina. Kaya parte siya na magiging pamilya natin. Napakaswerte ko talaga sa'yo. Kaya hindi ko matanggap na mawawala ka ng tuluyan sa buhay ko eh. Hindi ko sasayangin ang pangalawang pagkakataon na binigay mo sa akin, mahal. Mahal na mahal kita. Nandito kami para, alam nyo lang, siya, uuwi na ako at baka umiiyak na yung bata. Si Miguel lamang ang naiwan doon. Marikit, iha, babalik na lamang ako, ha? Salamat sa kabaitan mo. Marami akong pagkakamali at pagkukulang sa inyo ng apo ko, pero alam ko na hindi pa huli para sa atin ang lahat. Magluluto ako, dadalang kita ng pagkain para maraming madede ng gatas ang apo ko. Salamat po, Aling Veronica. Ano ka ba? Nanay na lang. Ay, sige po, Nay. Apo, uuwi mo na si Lola, ha? Ay, sus, napakapogi ng pinakamamahal na apo ni Lola. Sana bigyan pa ako ng mahabang buhay para masubaybayan ko pa ang paglaki ng batang ito. Kailangang maturuan na maging tunay na lalaki. Hindi manloloko katulad ng iba dyan. Lolo naman, move on na. Ay, sorry naman. May natamaan yata. Okay lang po yun. Lolo, hindi po ako naging perpekto. Nasaktan ko po ang apo nyo. Nagkamali ho ako at tinatanggap ko po yun. Pero natuto na ho ako sa pagkakamali ko. Alam ho ng Diyos kung gaano ko kamahal si Marikit. Makalipas ang 7 taon. Mga anak, huwag kayong takbo ng takbo. Ken, Rio, huwag lalabas ng bakod, ha? Di ba? Parang kailan lang. Ang liliit at karga-karga pa lang natin ang mga yan. Ngayon, ano? Napapagod ka na sa pag-aalaga sa aming 3. Oo, nakakapagod pero masayang masaya ako. Mahal na mahal ko ang mga bata at sa mga kiss at hug lang ng mga yan, wala nang pagod. Tanggal na kaagad. Sa akin? Ay, buti na lang at mabait na rin ang asawa ko. Biro lang. Thank you, mahal. Hindi ko magagampanan lahat kung hindi dahil sa tulong mo. Lahat kinakaya natin dahil nagtutulungan tayo. Ay, kaya naman mahal na mahal ko misis ko eh. Ay sus, oo na. Alam ko yon. Kasi kung hindi mo ako mahal, hindi mo pagtsatsagaan ng... Maganda ka. Ikaw ang pinakamagandang babae sa mata ko. At higit sa lahat, walang makakapantay sa pagmamahal at paghanga ko sa kabutihan ng puso mo. Samantala. Psst! Mga bata, hali kayo. Ito may dala akong regalo para sa inyo. Wow, ang ganda. Thank you po. Bukas pa po ang birthday ko. Sino po kayo? Bakit niyo po ako binibigyan ng gift?
Natutuwa lamang ako sa mababait na batang katulad mo. Kamukha mo kasi yung baby ko eh. Pwede ba kitang yakapin? Bakit po kayo umiiyak? Ang ganda-ganda po ninyo. Nasaan po ang baby nyo? Big boy na rin po siya, tulad ko. Love na love nyo rin po siya. Katulad ng mami namin, love na love niya po kami. Samantala, habang nag-uusap ang mag-asawa, napansin nila na mag-isa na lamang ang naglalarong si Ken sa loob ng bakod. Kaya napatakbo ang mag-asawa para tingnan si Rio sa labas. Rio, anak? Sinong? Sige na, bata. Aalis na ako. Marikit, Paulo. Salamat. Pasensya na. Betty, sandali. Halika, tuloy ka. Matagal ka nang hinihintay ng anak mo. Mahal. Sige na. Dalhin mo na muna siya sa loob. Tumango na lamang si Marikit at agad na iginiya ang batang si Rio papasok sa loob ng kanilang tarangkahan. Hanggang kailan mo tatakasan ang pagiging magulang mo sa kanya? Bakit? Kapag nalaman niya ba ang totoo, sa tingin mo, matatanggap niya ako? Bakit hindi? Matalino ang anak mo at pinalaki namin siya na may malawak na pangunawa. Huwag ka mag-alala. Ang alam niya, nagtatrabaho ka sa malayo at nag-iipon para maibigay mo ang pangangailangan niya. Hindi siya galit sa'yo dahil wala kaming sinasabi na masama tungkol sa'yo. Ayaw namin na maging masama o kontrabida ka sa buhay niya. Mahal ka niya. Hindi mo ba nakikita kung paano kanya tingnan? Papayag ba kayo na makasama ko siya? Nahiramin ko siya. May sakit ako, Paulo. Bilang na lamang ang araw ko. Kaya gusto ko makasama ang anak ko. Gusto ko siya mayakap ng matagal, mahagkan, at humingi ng tawad sa mga pagkukulang ko sa kanya. Gusto kong humingi ng tawad din sa inyo ni Marikit. Patawarin niyo sana ako sa lahat ng mga nagawa ko noon. Matagal ka na naming napatawad. Kapag handa ka na makausap ang anak mo, bumalik ka na lang. Bukas ang pinto ng bahay namin para sa'yo. Nang araw ding yun, may isang tao na pinuntahan si Betty. Nadatnan niyang nakahiga, ang noon ay butot balat na lang na kanyang ama. Tinitingnan na lamang yon ni na Paulo at Marikit at maging ng iba nilang kapitbahay. Sino ka? Bakit ka nandito? Tay, ako po ito, si Betty. Patawarin niyo po ako. Pinabayaan ko kayo. Wala akong kwentang anak. Anak? Sinong anak? Wala akong anak. Iniwan na ako nun. Pati yung apo ko. Ay nako, salbahe yun. Mara kasi sa akin. Kasalanan ko kung bakit... Miguel, nagugutom ka na ba? May dala kong lugaw. Betty, ikaw ba yan? Ninang? Ninang? Sorry po. Ay, Sus Mariosep, ano ang nangyari sa'yo? Bakit ngayon ka lamang nagbalik? Huwag mong sabihin na kukunin mo ang... Gustuhin ko man po ay hindi ko na po yan magagawa. Bakit? Ano ang ibig mong sabihin? Tinanggal ni Betty ang suot niyang wig. Napaiyak na lamang si Aling Veronica sa kanyang nakita. Sabay niyakap ang babae at napahagulgul yon. Anong nangyari, Betty? May cancer po ako. Matagal ko na rin hong nilalabanan ng sakit na ito. Ito rin ho ang ikinamatay ni nanay, kaya hindi ho ako nagtataka kung bakit. Nagtrabaho ho ako, rumakit para may pampagamot, pero wala na. Hindi ko na rin po kaya. Huli na po ang lahat. Bumalik lamang po ako para formal na makapagpaalam sa inyo. Humingi ng tawad at kahit isang araw lamang ay
makasama ko ang aking anak. Tanggapin niyo ho sana itong pera. Gamitin niyo ho yan kung sakali mang may mangyayari kay tatay. Ikaw, paano ka na, Iha? Nakapag-asawa pa po ako. Hindi siya mayaman pero mabait at hindi niya po ako pinababayaan. Ninang, maraming salamat. Ipagdasal niyo po ako, ha? Sana sa kabila ng lahat ay mapatawad pa rin ako ng Diyos sa mga kasalanan ko. Oo naman. Gaano man kalaki ang kasalanan mo, basta bukal sa loob mo na lumapit sa Kanya, patatawarin ka niya. Makalipas ang 1 linggo, bumalik siya sa bahay ng mag-asawang sina Marikit at Paulo. Kinausap muna nila si Rio upang maging handa yun sa muling pagkikita nila ng kanyang totoong ina. Nanay, anong tawag mo sa akin, anak? Sabi po ni Mami, nanay ang itawag ko sa inyo. Huwag po kayong umiyak. Hindi po ako galit. Masayang masaya lamang ako, anak. Mahal na mahal ka ni nanay. Buti na lang at mabait ka. Mahalin at alagaan mo ang mami at daddy mo, ha? Pati na rin yung kapatid mo. Magpapakabait ka lagi. Opo, nanay. Aalis ka po ulit. Pwede niyo po akong isama. Sabi ni daddy, working po kayo sa malayo, tapos sumakay kayo ng airplane. Gusto ko rin po yun, nanay. Makakasakay ka rin doon, anak. Basta mag-aral ka ng maayos, ha? Pasensya ka na kung hindi na ako makakabalik pa. Anak, may sakit si nanay, kaya hindi kita pwedeng isama. Kasi kapag mahina si nanay, walang mag-aalaga sa'yo. Pero kahit wala ako, lagi mong tatandaan na mahal kita. Ha? Oh, ito. Isuot mo to. Binili ko yan para sa'yo. Nandyan yung picture ni nanay para kapag namimiss mo ko, titingnan mo lamang yan. Payakap na si nanay ng mahigpit na mahigpit. Samantala. Oh, mahal, bakit ka umiiyak? Nagsiselos ka ba? Hindi. Nalulungkot ako para kay Betty. Naawa ako sa kanya, mahal. Ewan ko ba, parang kinukurot ang puso ko na makita siya sa ganyang kalagayan. Nanay rin ako. At kung ako yung nasa sitwasyon niya, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Maswerte si Rio dahil mahal na mahal natin siya at hindi natin siya pababayaan. Kaya alam mo, mahal, dapat habang may pagkakataon pa tayo, matuto na tayo magpatawad. Tama lang na hindi ako nagpatalo sa galit na naramdaman ko noon. Mas pinairal ko yung pagmamahal ko sa iyo at sa anak natin. Mahirap kalaban ng oras. Hindi natin hawak ang mga mangyayari sa kinabukasan. Kaya bawat araw, nakasama ko kayo. Gusto kong maramdaman niyo kung gaano ko kayo kamahal. Tama ka, mahal. Kaya kahit oras-oras o nagsasawa ka na sa I love you at sa mga halik ko, I love you. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Marikit, apo, nagugutom na ako. Ay, nako, sandali lang, mahal, ha. Baka umiyak pang lolo ko makulit. Lo, heto na po. Pinalamig ko na ho to. Anong gagawin ko dyan, apo? Susubuan ko ho kayo. Di ho ba sabi nyo nagugutom kayo? Ayoko. Busog ako. Nababaan niyo ako. Dali, tulungan mo ako. Lalabas na. Ay, nako, si lolo talaga. Yon,
Grabe ang lupit ng ending nun. Napaluha ako ron ah. At dahil dyan, wala tayong shoutout. Sa susunod na po ulit, maraming salamat mula sa Kwentong Enteng.